Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 1, 2025. Ngayong araw, habang ang araw ay sumisikat sa ika-1 ng Mayo, isang makapangyarihan at masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Leo. Ang kapaligiran ay tila pinapainit ng iyong presensya, isang presensyang hindi maikakaila, punong-puno ng sigla, tapang, at masidhing damdamin. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong likas na kasigasigan, lalo na sa usaping may kinalaman sa mga relasyon, personal man o profesional. Sa halip na pigilan ang bugso ng damdamin, hayaan mong dumaloy ito ng malaya at totoo. Ang iyong kakayahang ipahayag ang nararamdaman ay likas na nagbibigay liwanag at init sa mga taong nasa paligid mo. Ito ang uri ng enerhiya na hindi lamang nakakabighani, kundi nag-iwan din ng malalim na epekto, isang koneksyon na tunay at may kakanyahan. Sa pag-usad ng araw, isang mahalagang paalala ang lumilitaw, maging maingat sa mga pagkakataong ikaw ay nakakaramdam ng pagkainis o pagkadismaya. Bagamat normal ito sa pang-araw-araw na buhay, ang damdaming ito ay may kakayahang takpan ang iyong malinaw na pag-isip at mailihis ka sa landas na nais mong tahakin. Mahalaga ngayon ang introspeksyon, ang pag-upo sa katahimikan at pakikinig sa sarili. Ano ba talaga ang nagpapagalit sa iyo? Saan ito nagmumula? At ano ang mas mabuting paraan upang gamitin ang emosyon na ito bilang inspirasyon sa halip na hadlang? Sa pagtanggap at pagyakap sa iyong emosyon, natututo kang gamitin ito bilang sandata, isang lakas na magtutulak sa iyo patungo sa iyong mga pangarap. Habang nararamdaman mo ang bugso ng enerhiya, mararamdaman mo rin ang muling paggising ng iyong panloob na bata, isang bahagi ng iyong sarili na masayahin, mapaglaro, at puno ng pagkamalikhain. Hayaan mong muling manumbalik ang saya ng simpleng mga bagay, ang pagtawa, ang paglikha, ang pagbibigay ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa puso mo. Ang araw na ito ay perpekto upang palayain ang iyong sarili mula sa istriktong routine at hayaang gabayan ka ng spontaneity, ang kakayahang sumabay sa agos ng buhay na may ngiti sa mga labi. Gamitin ang panahon na ito upang gawin ang mga bagay na matagal mo nang gustong subukan, mga gawaing likhain tulad ng pagguhit, pagsusulat, pagsayaw, o simpleng paglalakad habang pinagmamasdan ang kalikasan. Ang mga sandaling ito ng kasimplehan ay magbibigay ng malalim na kapayapaan at kaligayahan. Habang lumilipas ang mga oras, mapapansin mong dahan-dahan nang nagkakaroon ng anyo ang mga layunin mong dati ipawang ideya lamang. Ang mga intensyong isinapuso mo ay unti-unting nagbubunga, at ang bawat hakbang na ginagawa mo ay may katumbas na bunga sa hinaharap. Ito ay isang paalala na ang universo ay nakikipagtagpo sa iyong mga dasal at hangarin. Sa bawat kilos na may layunin, sa bawat desisyong pinag-isipan, ay may kakambal na biyaya. Kaya't manatiling tapat sa iyong landas at huwag hayaang madaig ka ng alinlangan. Ang inspirasyon ng buwan ng Mayo ay nagsisilbing paalala na walang pangarap ang imposibleng matupad basta't ikaw ay buo ang loob at malinaw ang hangarin. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto, simbolo ng karangalan, tiwala sa sarili, at tagumpay. Magsuot o gumamit ng bagay na may kulay na ito upang mapalakas ang iyong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay 11 at 23. Kapag nakita mo ang mga numerong ito sa iyong paligid, ituring ito bilang senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras para sa malikhaing pagpapahayag, tulad ng pagsusulat sa journal, paggawa ng sining, o pakikipagkwentuhan sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Ang mga ganitong sandali ay maaaring maghatid sa iyo ng mahalagang insight o biglaang inspirasyon. Sa huli, ang gabay para sa iyo ngayon ay simple ngunit makapangyarihan, pahalagahan ang sarili mong liwanag. Hindi mo kailangang magpanggap o magkompromiso upang tanggapin ng iba, ang iyong totoo at masiglang sarili ay sapat na. Sa tuwing nararamdaman mong ikaw ay hindi nauunawaan o parang ikaw ay naiiba, tandaan mong ang pagiging totoo ay isang anyo ng katapangan. Ang iyong init at sigla ay may layuning pagningasin ang diwa ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya't huwag mong hayaang mapukaw ito ng alinlangan o pag-aalinlangan.
Pagtapos ng araw, mahalagang balikan kung paano ka naging tapat sa iyong sarili at kung paano ka nagbigay ng liwanag sa ibang tao. Napagtanto mo ba kung gaano ka kahalaga sa buhay ng iba? Sa simpleng ngiti, sa masayang tawa, o sa pagyakap sa isang kaibigan, ikaw ay naging tulay ng liwanag sa madilim nilang sandali. Sa araw na ito, hindi lang ikaw ang nabigyan ng biyaya, kundi ikaw rin mismo ang naging biyaya sa iba. Sa pagpasok ng gabi, ipikit ang iyong mga mata at damhin ang katahimikan. Pasalamatan ang sarili sa tapang, sa pagiging totoo, at sa patuloy na pagpili na magmahal at maging buhay. Bukas ay panibagong pagkakataon, ngunit ngayon, ngayong araw na ito, ikaw ay naging ganap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo